At syempre, this award will not be possible again without the help of my Team Jerusalem, especially kay Joy, kay Rhea, at saka kay Mabel. Thank you guys. Marami ba kayong natututunan every time na uma-attend kayo ng Sisling? Yes! Lalo-lalo na kanina, di ba? Sobrang nakaka-inspire yung panel interview ginawa natin. Pwede ulitin natin yun? Ang ganda. Alright, all throughout the years, YesLand has been giving us training one after another, and kabilang na rin yun yung pag-attend natin ng Sisling event every month. So, kaya lang, pwede ba akong magpakatotoo sa inyo? Yes! Yung mga training na tinuturo ni YesLand, walang bisa yun kung hindi rin tayo a-action. Napakahalaga yung action. So, ibig sabihin, sabi daw ni Ernie Baron, ano sabi ni Ernie Baron? Knowledge is power. Kaya lang, knowledge is only powerful when you apply it. Meaning to say, kailangan mong mag-participate. Sino dito yung naka-attend na training ni Nicholas Kisi-Kisi about content creation? Yung naka-attend sa training ni Mike De La Rosa about FB ads. Napakagandang mga training po nun, sobra. Kasi bakit? Kung titingnan po natin yung pie chart, kung saan ang gagaling yung training natin, is galing po yun sa FB ads talaga. And malaking bagay doon kung susundin nyo yung training ni JSB Nicholas Kisi-Kisi about content creation. So yun na nga, walang impact yung training kung hindi mo siya gagawin. Ang rule natin, kapag nag-training po kayo ngayon, dapat bukas execute na kagad natin. Kasi kung yan, nag-training ka ngayon tapos siguro next month gagawin ko na. Ano po ang malamang mangyayari? Malamang nakalimutan nyo na. Okay? So mahalaga po na hindi lang attend tayo ng Sisling, attend tayo ng training. Mas mahalaga po na i-execute natin yung training. Kailan? Kinabukasan. Agad-agad. Kasi huwag niyong bigyan ng pagkakataon na makalimutan nyo na. So, marami nagsasabi sa inyo, Papa Jan, madali lang naman yung sinasabi mo eh. Paano kaming mga nanay sa tahanan? Ang dami namin ginagawa. Pag-isig pa lang sa umaga, inaasikaso na yung mga anak, di ba? Kailangan magluto, kailangan maglaba. Meron po akong ikukwento sa inyo. Alam niyo po, dito sa Team Jerusalem, example po, Mabel Mabansay. Siya po may trabaho. Ang trabaho niya, alam niyo kung saan? Sa Maynila. Taga Santa Rosa, Laguna po siya. Tinanong ko siya anong oras siya gumigising sa umaga. 5:00. Nakakarating siya ng bahay pag galing sa trabaho, 8:00 ng gabi. Meron po kami mga training, online training. Alam niyo po, uma-attend siya online, pauwi galing sa trabaho. Pero pinipilit niyang gawin yun kasi gumagawa siya ng paraan. Another example po, para doon sa mga maraming dahilan si Mami R. Rhea Garcia, Rhea Joy, gumigising po siya 5:00 ng umaga. Ano po ang ginagawa niya sa 5:00 ng umaga? Nagla-live po siya sa Shopee. Nagtitinda siya. Pagising na pagising niya sa umaga. 5:00 po yun. Okay? Tapos pagkatapos niyang gumising, siyempre papasok yung asawa niya, take charge naman doon sa anak. Okay? Yung anak niya, nag-i-schooling na rin po yun. Okay? Tapos, pagdating ng asawa niya sa gabi, alam niyo po ginagawa niya? Nagla-live po ulit siya sa Shopee. Ganun po siya ka-dedicated. Ganun po siya ka-sipag
magtrabaho. Pero nitong month of August, top 4, Mabel top 6. Palakpakan po natin. Hindi po tayo magiging magaling kapag dinadamihan po natin yung dahilan kung bakit hindi natin kayang gawin ito. Ang kailangan po natin gawin, damihan po natin yung paraan natin kung paano tayo magiging consistent para month after month, nandito po tayo sa right side. Tama po ba? Pumapayag po ba kayo? Ay nag-agree po ba kayo na kailangan po natin damihan ng paraan at hindi dahilan? Alright. Marami pong salamat. Ako po si Angelo Alalay, under Team Jerusalem, isa pong real estate accredited salesperson. Thank you. Thank you so much. Hello, Gorgeous and family. Good morning. Ayun. So, gulat kayo, no? Hindi sa SD Carol yung So, tayo na ka muna. So, ano lang, pa-experience lang. Yan, ako po si Reg Sevilla po from Team Singapore. And nagte-thank you po ako dun sa main contributor po. Kaya po ako naging top testing, si Cha. Yung ating top 3 po ngayong Zizli. So sa akin po, share ko lang po, especially sa mga kapwa leaders ko dito sa Yesland. Huwag na natin sama si SD Carol. Marami lang marami lang energy. So sa akin lang po talaga, ang masishare ko, yung maging positive po tayo palagi. Ito lang po, lagi ko talagang ginagawa eh. Maging resilient, and syempre nga, damihan yung energy. Di ba? Energy po talaga yung kailangan natin. Ano po ulit yung kailangan natin? Energy! Ayun. So, energy. Kaya po natin si SD Carol. Sobrang lakas talaga ng energy nito eh. Kasi, actually, nagtitay ko nga rin po kay SD Carol. Kasi, yung nag-stage ko na itong September, nakasama ko sa Agapea, na tulungan niya ako sa pagko-close ng sales. So, inform ko lang din po sa mga bago dito, sa mga seats, na dito po sa Yesland ay talagang nagtutulungan. Even na hindi mo siya kagrupo, ibang team siya, hindi niya client, pero still nagtutulungan po dito sa Yesland. Kaya yun ang napakaganda po dito. Kaya pag nandito na kayo, huwag na kayo umalis. Ayun, and then, di ba, ginagawa natin to eh, itong mga bagay na to, para hindi lang sa sarili natin, para sa ating mga grupo din. Kasi di ba, kahit na alam natin na mahirap, masakit na, or nakaka-down na minsan, pero still, kailangan natin itong gawin para sa ating grupo. At ito pa yung pinanghahawakan ko eh, na mga attitude, itong 3Ps, yun nga, maging positive, maging patient at persistent. So, yun lang po talaga lagi kong pinanghahawakan. Hindi lang po sa sarili ko, syempre para sa team ko rin po. And di ba, kailangan din po, continuous improvement lang din po tayo palagi. Kailangan lagi tayo may matututunan na bago dito sa Yesland po. Kasi magagamit natin yon dito sa realty. And di ba sabi nga ng mga top sellers dito na dapat may mag-reset tayo ng ating goals. Especially ngayon, diniscuss nga kanina ni Cha, na nag-reset siya ng goals niya, sinunod niya yung natutunan niya sa training kila Broker Richard, yung paggamit niya ng ads. So dapat maging sinunod lang niya yun, kaya yun, nagkaroon siya ng mga positive na sales. Dumami yung sales niya, kaya naging top 3 po siya. And ayun, hindi po dahilan na may trabaho kaya hindi tayo nakakabenta. Marami po dito sa atin na nakakabenta kahit po may trabaho po. Yun po, and yun kanina yung mga nandito sa panel sa interview, para sa lahat po, yung kay Broker Arman, sabi Big Y, kay SM Road, committed, kay SD Carol, Energy, kay SD Alice, dapat take action daw. And kay Jo, dapat eager sa goal. And kay Nico ay mag-listen. So lahat po na to, basta nandito tayo sa Yesland,
Ito lang po yung panghawakan natin yung mga sinabi ng mga nandito sa interview kanina. And basta nandito po tayo sa Yesland, huwag na po tayong umalis kasi di ba sabi, pag umalis dito sa Yesland, talo ka. Yun lang po. Thank you! Hello. Thank you, Yesland family. Congratulations sa ating top sellers. We are always proud sa 148 million sales natin this month. Salamat sa sales nyo. And, syempre, Team Jerusalem, thank you again. Nauubusan na ako na magta-topic dito. Anyway, for the past sizzling, lagi ang tinatakel natin na topics is how to become the best salesperson we can be, di ba? Yun lagi, yun na madalas natin pinag-uusapan. Pero, ano nga ba? Diba? Lagi tayong na-attend ng trainings, lagi tayong na-attend ng sizzling, laging na-attend ng PKS. Pero, bakit kaya, tanong mo na lang sa sarili mo, bakit kaya hanggang ngayon di pa ako nakakabenta? Bakit nga ba? Siguro, baka yung isang basic rule nakakalimutan natin. So, ano ba tong basic rule na to? Parang curious naman kayo. Kunwari, di ba? So, I will be talking about relationships. Okay? So, sa mga single dyan, hindi ito yung relasyon na gusto nyo nasa si Espinilo. Hindi ito yun, ha? Okay? So, naniniwala ba kayo na we will thrive in this industry? Yung tatagal tayo kung nagsosolo ka lang? Yung solo flight ka, walang tulong ng ibang tao. Naniniwala ba kayo na kaya nyo tumagal dito? Naniniwala ka ba na mag-isa ka lang, kaya mong bumenta, kaya mong maging successful? No. So, sige, tanong ko na lang, sino dito ang nangangailangan ng tulong para maging successful? Yun, syempre lahat tayo. And in order for you to get that help, kailangan mo munang mag-build kasi ng relationship sa mga taong nasa paligid mo. That's the basic rule. Okay? So, I will be giving 3 tips on how to have a strong and positive relationship among Yesland family. Alam niyo po dito sa Yesland, bawal po dito ang madamot at ang masamang ugali. Okay? So, simple lang sinasabi ko. Napakasimple eh. Dapat, let's be friendly daw. Okay, kailangan maging matulungin ka sa kapwa mo salesperson kasi baka makarma ka. Diba? So, I have 3 tips nga. Yun nga, sabi ko nga sa inyo. Number 1, dapat you should communicate often. Okay? So, kailangan paano malalaman ng leader mo at saka mga kasama mo sa team mo kung ano yung need mo, kung nananahimik ka dyan, hindi ka nagsasalita. Tapos sisisihin mo yung leader mo, itong leader ko, hindi ako sinusuportahan dito kayo. Pero well, in fact, hindi mo naman sinasabi ko ano yung need mo. So, dapat communication. Communication is very important kasi a strong relationship is bound by effective communication. So, number 1 yun. Kailangan mahusay tayong makapag-usap sa kapwa-tao natin. Sabi ko nga, bawal ang masama ang ugali. Bawal ang suplado dito sa Yesland. Pag may na-encounter kayo na suplado, sabi sa akin, kukurutin ko sa singit. Okay? Number 2, be respectful. Bakit ko sinasabi to? Alam nyo, kaming mga leaders, nag-uusap din kami ng mga struggles namin. Okay? So, pag nasa GC naman kayo ng mga team ninyo at may pinost yung leader ninyo, eh mag-like naman kayo, mag-acknowledge kayo. Diba? Kasi nag-e-effort yung leader nyo para matulungan kayo. Aba, gusto nyo ba nag-post siya ng umaga, pagdating ng gabi, baka kulang na lang siya na rin ang mag-like ng pinost niya. So, give that due respect sa leader nyo kasi yung mga leader nyo, minsan iniisip nyo, mas magaling pa ako dito sa leader ko eh. Alam nyo yun, wala kang tiwala. So, hindi naging
mind you, hindi yung naging leader kung walang yung napatunayan. Kaya nga yan naging leader eh, kasi may napatunayan na yan. So kung mas magaling kayo sa leader nyo, keep that to yourself na lang. Kumbaga, give due respect lang. Ganon din sa mga kasama nyo na salesperson. Yung merong mga biga-bigang salesperson, gusto sabihin, gano'n. So, respect lang. Ibig ko lang sabihin, let's be supportive with each other, di ba? So, yung number 3 tip ko, tama ba? Naka-number 2 na. Yung number 3 tip ko is support fellow salesperson. Alam niyo kung bakit? Siyempre, pag nag-support ka, in return, pag nangailangan ka ng suporta, susuportahan ka din yan. So, let's keep that loving and kind environment dito sa Yesland. Kasi yun tayo that's who we are. So, yung uulitin ko, let's be friendly, lalo na sa mga bago, kasi hindi po kayo tatagal dito kung wala kayong kilala, hindi kayo makikipagkaibigan, hindi kayo hihingi ng tulong, hindi po kayo magiging successful. Number 1 rule, be friendly. Communicate. Ang dami natin dito magtutulungan para maging successful tayo. So, yun lang. Let's be friendly.